Alright, so guys, nandito kami sa bahay. Galing ko lang kami nag-dinner ni Bon. Meron kaming visitor. Ayan, galing yan sa fresh from Sydney and Philippines. Di na fresh. Di na fresh. So kakarating lang namin sa bahay. Galing kami nag-dinner si China. Diretso na siya night shift. Merong photoshoot si Bon, Claire, and Charles. Ayan. And shout out sa kaibigan ni Bon, si... So shout out kay Raymond and Jessel sa Auckland, New Zealand. Yo! Raymond, Jessel, dito na ako! Yay! Dito si Almond. Hey, hi daw. And meron kaming guys, bagong part of the family dito sa bahay. Ito ang makulit. Rosie. Meron kaming bagong puppy, si Rosie. Isa siyang cavoodle, mix cavalier and poodle. Maliit lang siya, maliit. Kung fully grown na siya is around 7 kilos. Si Almond guys is 22 kilos na ngayon. Last night na pala ni Von dito sa Canberra. So thank you for visiting us. Ganda ng Canberra guys. So, we're laid back and chill. Kinukonvince namin ni China na yun, dito pumunta sila ni Krista, yung kanyang wife, at saka yan, daughter si Ollie. And hopefully, God willing. So yun, babalik na si Von guys sa Sydney. Meron siyang doon, photoshoot na naman. Sa Sydney, sa Opera House na naman ulit. Wow! Opera House, meron operation. Anyway, kailan ka balik? Balik na ako ng Pilipinas, 29. Yun, sana maka-decide sila. Punta na dito for good dito sa Canberra. Bukas, ihatid namin si Von sa bus stop. Mag-breakfast lang siguro kami bukas. Kasi susunduin ko si China, galing night shift. Ito yung bagong part of the family. Ayan si Rosie, your fried chicken. Yo guys. So today, mag-skateboard tayo. And kahapon pala, hinatid ko na si Von. So thank you sa pagbisita dito, Von. Tignan mo, balik ako dito sa skate park. Magano lang, mga 30 minutes lang na laro. Kasi na-miss ko na eh. So tara. Good morning guys, maaga kaming gumising ngayon kasi meron tayong pupuntahan. Meron kaming pupuntahan, so isasama namin kayo. Merong balloon festival dito sa Canberra. So kasama namin yung dalawang yan. Binibigyan na ni China ng food para hindi na maging makulit mamaya. Alas 5 ng umaga na pala ngayon guys. Morning. Wake up. Oh, the bag. Kalayo like ganana na. Kitty jacket ay dalunggan. Agnomog ka. Bago magigata. Laagan kay laagan nga bata. Is the blue flame. Go for that one, Justin. So there you go. You'll hear that louder. We certainly use that when we're inflating the balloon on the ground. It's much stronger, much better. Second to the last day na pala ngayon ng Balloon Festival dito sa Canberra. So medyo marami-rami rin yung tao guys. So kasama pala namin si Lay, si Charles, si Claire, at saka si Baby Riley. Ayan palaging umiiyak. Ang cute-cute And first time din namin itong makita guys kung paano sineset up yung mga balloons. So ganito pala. So ayan, ini-spread muna yung balloon at saka yun makikita nyo mamaya. Nilalagyan nila ng hangin. So binobomba ng hangin guys. And after tinotorch nila. Pero hindi ko alam kung ano yung mechanics guys or ano yung proper term nito. Pero yun, parang tinotorch nila para lolobo yung balloon. As you can see, yan, hinahawakan na ni Kois yung balloon. Ayan, ini-spread niya para lagyan ng hangin. Ganyan pala guys, first time ko itong makita. So, ayun, na-amaze kami ni China. Palagi kami nakakita ng balloon pero guys, nasa langit, lumilipad na. Ito talaga super up close. First time namin nakita kung paano sineset up nila yung balloons. So amazing. Hindi pa nakakita kung paano mag-set up ng balloons. So ayan, ganyan siya. At this point, medyo guys, malaki na yung balloon. Sineset up na lang sa loob. Mahirap pala guys kasi mainit daw dyan sa loob, sabi ni Kois. Kaya kailangan mabilis yung pag-set up. So dito naman sa kabila is tapos na yung isang balloon. Tinotorch na yung balloon. So sa likod namin
Actually guys, maraming balloons dito. Ayan, si Kois, tino-torch niya na. So, nakatayo na yung balloon. Mga 30 minutes lang siguro guys, or 40 minutes yung pag-setup nito. Ang bilis. Galing. Ang gandang tignan guys, super colorful ng mga balloons. Ayan, halos lahat ng balloons ay nakatayo na. Yang nakikita nyong balloon na yan, yung parang helmet na yan is from the Australian Air Force. So, ayan guys, nakikita nyo, yan yung Australian Air Force. Ang dami nila. So, sobrang bait nila guys kasi nagpapasakay sila sa, anong tawag na, hindi ko alam. Pero yun, nagpapasakay sila dun sa loob. Laki nito guys, sobrang laki nito. Lumipad na yung mga balloon kasi malakas daw yung hangin. Sa taas. At pinapasok sila sa loob ng balloon. Pati si Rosie. Si Rosie? Si Almond. Si Almond. Wala na. Si baby girl Almond. Yan. Okay. Yay! Might just need to start getting just in case. 1, 2, 3. Ready? Yes. Ready? Yep. Ang mga babysitters. Ang anyong. Anyong. Dagoy, katugon na siya. Bilan mo daw siya. So, papunta na kami sa breakfast. Yo, breakfast with the doggies and Breakfast kids. na kami with the doggies, with Lay, Charles, and Claire. Si Almond, kawawa naman nasa car lang siya kasi Takot sa balloon. hindi siya nakaka-get used to the sound sa Pero yung nung pag first ano time, ng okay fire siya. ng balloon. Hindi naalala mo. Ay, Sobrang stress din kami nung first namin siyang dinala. Okay si Almond pag yung nasa malayo kami, hindi yung nasa direct talaga sa fire. At least si Rosie, we know she's okay. Kahit medyo nanginig siya. Ito na si Almond, our original ate girl. Ayan. Wiwi muna bago kami punta sa breakfast area. Lagay namin yung bag niya dyan. Okay. Breakfast is ready. Alright, guys. From the balloons to the table. almusal. Almusal muna kami. Dito kami sa Assembly, the pub, but not yet now. Later pa siya magiging pub. It's actually a pub, guys, na nagsiserve din ng breakfast. Aww, what fun. Hingi. Hingi ka ng food. Nag-breakfast naman ikaw. Rosie. Rosie. Nom 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 nom. Amin. Samot na nung pa dyan. Sungugon, gina yung salmon. Nom nom nom. Bilin daw kasunod, Uwi na. Uwi na munding. The next day. Uy, dagan di kayo. Nako din siya. 1.2 kilo. Nai-kombucha dong, oh. So ito yung maganda dito sa Costco guys pag weekdays. Wala masyadong tao. Yun, timing na off ko. Off din ni China. Ang dami na pala naming nakuha. Yan, hindi magpapatalo yung mga dogs. Of course, longganisa. Ayan, pang instant na ulam na fish. Yung gatas ni China, oat milk. Ano to?
dried apricot, bigas, basmati at saka jasmine. Kefir? Kefir? Kefir. Basta yun na yun. Olive oil. At saka comburp. Ayan. Mura lang to siya dito eh. Meron pa pala. Yung pang ano ni China, pampagising sa kanyang mga night shift. Ayan. So next guys, kuha tayo ng itlogan. Egg. Hanggang dito na lang ang videographer dahil malamig. Yan! So 48 pieces na siya for $17. Okay, so isang katutak na paper towel. Mura na lang kasi. Mas makatipid siya kung dito siya bilhin. So guys, kukuha kami ng isda. Isda! Yung fillet na lang dong. Ano? Fillet bara. Filet na barramundi. Ito sana yung kukunin namin pero parang mahihirapan kami sa kalisod maglinis. So, Ano maglinis? Dahil malinis naman yun. Diba pagluto, maraming bukog. Maraming hanash. Ayaw niyang pumasok. Ang lamig. Sobrang lamig eh. Okay, run. Like a marathon. Go. Ito mo. Oh my gosh, ang lamig talaga. Some blackberry, $7 na. I don't know. Hindi, Okay, yung achacha. isa, yung parang siniguela. I don't know what achacha. Ayan o. Para siyang grapefruit. Grapefruit. Para siyang pomegranate. Ay, not figs. Figs. Hindi figs. Yung... Ayan. Kumuha din ako ng grapes, Yan ang wrap, guys. yung mga nakakakilala ng siniguelas. Ito yung parang almost same. Pagkatapos namin mag-grocery ni China guys, so dumiretso na kami dito sa Korean restaurant. So dito na kami hapunan kasi gutom na kami. And ayaw na namin magluto kasi parang late na ata to. It's around 8 or 8:30 na ata. So yan, dumiretso na kami dito. Isa to sa pinaka-legit na Korean restaurant. Shoutout kay MJ. Siya yung nagdala sa amin dito. Siya yung husband niya, Nara. Si MJ pala guys ay isang certified na Korean oppa.